May isang pangalan na tinakot ang mga pari at pinuno ng simbahan sa loob ng maraming siglo. Isang pangalan na kung bibigasin mo nun, maaari kang maparusahan ng kamatayan. Isang pangalan na sadyang tinanggal sa mga banal na kasulatan, pinalitan ng mga salitang Panginoon o Diyos ng mahigit 7,000 beses. Ngunit alam mo ba na ang tunay na pangalan ng may kapal ay hindi dapat itago o ipagbawal? Ang pangalan na ito ay ginamit ni Jesus, sinamba ng mga propeta, at ipinahayag sa mga sinaunang kasulatan. Ngunit dahil sa politika, takot at maling paniniwala, unti-unting nawala sa kamalayan ng mga tao ang tunay na pangalan ng Diyos. Ang katotohanan na ito ay hindi tinuturo sa karamihan ng mga simbahan at marami sa ating mga ninuno ang nabuhay at namatay nang hindi nalalaman ang pangalang ito. Sa video na ito, ihahayag natin ang katotohanan tungkol sa pangalang ipinagbawal, bakit ito tinakot ng mga makapangyarihan, at kung bakit mahalaga na malaman ito ngayon. Malalaman mo rin kung paano ito binibigkas at kung ano ang sinasabi ng mga orihinal na kasulatan tungkol dito. Handa ka na bang malaman ang pangalang tinatakot ng marami, ngunit hinahanap ng mga tunay na mananampalataya sa loob ng mga siglo? Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, isa sa mga pinakamalalim at pinakamisteryosong aspeto ng ating pananampalataya ay ang tunay na pangalan ng Diyos. Marami sa atin ang nagdadasal, sumasamba at tumatawag sa Kanya araw-araw, ngunit ilan lamang ang tunay na nakakaalam ng Kanyang banal na pangalan na dating ipinagbabawal bigkasin. Isipin mo ito, isang pangalan na napakabanal, kaya't sa loob ng libu-libong taon, ipinagbawal itong bigkasin ng mga tao. Isang pangalan na napakamakapangyarihan na ang mga sinaunang Hudyo ay nagkaroon ng mahigpit na mga patakaran upang protektahan ito. Bakit ganoon? Ano ang nakapaloob sa isang pangalan na kailangang itago ito mula sa pangkaraniwang paggamit? Sa sinaunang Israel, ang pangalan ng Diyos ay itinuturing na napakabanal, kaya tanging ang punong saserdote lamang ang pinahihintulutang bigkasin ito, at iyon ay minsan lamang sa isang taon, sa araw ng pagtubos o Yom Kippur, sa loob ng kabanal-banalang lugar ng templo. Ang lahat ng iba ay pinagbabawalan. Isipin mo ang bigat ng responsibilidad na yon. Isang tao lamang sa buong bansa ang may karapatang bigkasin ang pangalan ng Diyos. At yon ay sa isang napakasagradong okasyon. Ngunit ano nga ba ang pangalang ito? Sa mga sinaunang teksto ng Hebreo, makikita natin ang 4 na letra. Yahweh. Ito ang tinatawag na tetragrammaton, isang Griegong salita na nangangahulugang 4 na letra. Dahil sa Hebreo ay karaniwang isinusulat lamang ang mga katinig, walang patinig sa orihinal na pagsulat, kaya't ang eksaktong pagbigkas ay naging paksa ng maraming debate at spekulasyon sa loob ng maraming siglo. Nang ang sinaunang mga Hudyo ay nagbabasa ng kanilang mga banal na kasulatan at nakakita ng tetragrammaton, hindi nila ito binibigkas. Sa halip, pinalitan nila ito ng salitang Adonai na nangangahulugang Panginoon. Ganito nila ipinakita ang kanilang paggalang sa kabanalan ng pangalan ng Diyos. Ito ay isang tradisyon na nagpatuloy sa loob ng libu-libong taon at nagkaroon ng malaking impluwensya sa kung paano natin naunawaan at tinatawag ang Diyos na yon. Ngunit bakit ganito kahalaga ang pangalan ng Diyos? Sa sinaunang kultura, ang isang pangalan ay hindi lamang isang tatak o label. Ito ay naglalaman ng esensya ng isang nilalang, ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang pagkakakilanlan. Ang malaman ang pangalan ng isang tao ay nagbibigay sa iyo ng koneksyon sa kanila. Ang malaman ang pangalan ng Diyos, ang tunay, orihinal na pangalan, ay itinuturing na isang malalim at sagradong pribilehiyo. Mayroong isang kwento sa Biblia kung saan tinanong ni Moises ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan. Ang sagot na natanggap niya ay malalim at mahiwaga, "Ako ang ako nga," o sa Hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh. Ito ay isang pahayag ng pagiging walang hanggan, ng pagiging self-existent. Mula sa pahayag na ito, nakuha natin ang pangalang Yahweh, na maaring mga hulugang siya na umiiral o siya na nagdudulot ng pag-iral. Ngayon, maraming eskolar ang naniniwala na ang pinakamalamang na pagbigkas ng Yahweh ay Yahweh. Ngunit sa loob ng maraming siglo, ang eksaktong pagbigkas ay naging isang lihim na nawala sa kasaysayan dahil sa pagbabawal sa pagbigkas nito. Kaya naman, sa modernong panahon, maraming salin ng Biblia ang gumagamit ng Lord na kasulat sa malalaking letra bilang kapalit sa tuwing lumilitaw ang tetragrammaton sa orihinal na teksto. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa tradisyong ito. Ang ilang mga grupo, tulad ng mga saksi ni Jehovah, ay nagpasyang gamitin ang pangalang Jehovah o Jehovah, isang pagbigkas na nabuo noong Middle Ages mula sa pagsasama ng mga katinig ng Yahweh at ng mga patinig ng Adonai.
Gayunpaman, karamihan sa mga modernong eskular ay hindi tinatanggap ang Jehovah bilang tamang pagbigkas ng orihinal na pangalan. Isipin mo, sa loob ng libu-libong taon, milyon-milyong tao ang sumamba sa Diyos nang hindi kailanman binibigkas ang kanyang tunay na pangalan. Ito ay isang kamanghamanghang halimbawa ng paggalang at pagpipitagan. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami ang nagsimulang magtanong, dapat ba nating ipagpatuloy ang tradisyong ito? O dapat ba nating subukang mabawi ang orihinal na pangalan ng Diyos at gamitin ito sa ating mga dasal at pagsamba? Ang debate na ito ay patuloy na umiiral hanggang sa kasalukuyang panahon. May mga grupo na nagsisikap na ibalik ang paggamit ng pangalang Yahweh sa kanilang mga pagsamba, samantalang ang iba naman ay patuloy na gumagamit ng mga alternatibong tawag tulad ng Panginoon, Diyos o Ama. At syempre, sa ibang mga relihiyon at tradisyon, ang Diyos ay kilala sa ibang mga pangalan. Allah sa Islam, Brahman sa Hinduismo, at marami pang iba. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga pangalang ito at mga tradisyon, maaari nating itanong, gaano ba talaga kahalaga ang eksaktong pangalan na ginagamit natin? Ang isang pangalan ba ay simpleng isang label lamang o may mas malalim itong kahulugan at kahalagahan? At kung ang pangalan ng Diyos ay napakabanal kaya't dating ipinagbabawal itong bigkasin, ano ang dapat na maging ating saloobin dito ngayon? Isa itong malalim na katanungan na nagdudulot sa atin na pag-isipan ang ating relasyon sa banal at kung paano natin siya tinatawag at nakikipag-ugnayan. Dahil sa huli, ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang tawag natin sa Kanya, kundi kung paano natin siya nakikilala at ginagalang sa ating mga puso at buhay. Alam ba ninyo na ang pangalan ng Diyos ay isang misteryo na matagal nang pinag-uusapan sa buong kasaysayan ng sangkatauhan? Sa loob ng libu-libong taon, ang tunay na pangalan ng Diyos ay naging paksa ng matinding debate, pag-aaral at kahit pagbabawal. Hindi ito basta pangalan lamang, kundi isang malalim na simbolo ng kapangyarihan na sa ilang panahon sa kasaysayan ay ipinagbawal pang bigkasin. Ang pangalan ng Diyos sa Hebreo ay tinatawag na Tetragrammaton, 4 na letra na kinakatawan ng Yehweh o Yehuwe. Pero bakit nga ba naging napakabanal ng pangalang ito at bakit ito naging ipinagbabawal bigkasin? Ang katotohanan ay nakakagulat at nagpapakita ng kung gaano kalalim ang paggalang ng mga sinaunang Hebreo sa kanilang Diyos. Noong unang panahon, ang mga Hudyo ay lubang gumagalang sa pangalan ng Diyos na kanilang sinasamba. Sa katunayan, ang pangalang Yehweh ay hindi na binibigkas ng mga karaniwang tao. Tanging ang kunong saserdote lamang ang may karapatang bigkasin ito, at yon ay isang beses lamang sa isang taon, sa araw ng pagtubos o Yom Kippur, kapag siya ay papasok sa kabanal-banalang lugar ng templo. Ganoon kataas ang pagpapahalaga nila sa pangalang ito. Sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng pagkawasak ng ikalawang templo noong taong 70, ang tamang pagbigkas ng pangalang ito ay unti-unting nawala sa kasaysayan. Ang mga Hudyo ay nagsimulang gumamit ng mga pamalit na salita tulad ng Adonai, Panginoon, o Hashem, ang pangalan, upang hindi mabanggit ang banal na pangalan. Ito ay naging kaugalian na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngunit ano nga ba ang tunay na pagbigkas ng pangalang Yahweh? Maraming eskular ang naniniwala na ito ay maaring Yahweh o Yahweh, ngunit walang lubos na katiyakan dahil sa kawalan ng patinig sa sinaunang Hebreo. Ang iba naman ay nagmumungkahi ng Jehovah, bagaman ito ay mas batay sa isang pagkakamali sa pagbasa ng mga Kristiyanong eskular noong Edad Media. Ang pagbabawan na ito ay hindi lamang simpleng pamahiin. Ito ay nagmula sa malalim na paggalang sa ikalawang utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Para sa mga sinaunang Hebreo, ang pangalan ng Diyos ay naglalaman ng mismong esensya at kapangyarihan ng Diyos. Ang pagbanggit ito ng walang paggalang o sa maling konteksto ay itinuturing na isang malaking kasalanan. Ngunit hindi lahat ng kultura ay may ganitong pananaw. Sa ibang mga tradisyon, ang pagbanggit ng pangalan ng Diyos ay itinuturing na isang paraan ng pagpapakita ng malalim na paggalang at pagmamahal. Sa Islam, halimbawa, ang Allah ay palaging binabanggit kasama ng mga parangal tulad ng Subhanahu wa Ta'ala, kaluwalhatian sa Kanya, ang kataas-taasan. Sa mga sinaunang Ehipsyo, ang pagkakaroon ng kaalaman sa tunay na pangalan ng isang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan laban sa Diyos na iyon. Ito ay isang konsepto na matatagpuan din sa maraming iba pang mga kultura at relihiyon sa buong mundo. Ang pangalan, sa ganitong pananaw, ay hindi lamang isang etiketa, kundi isang mahiwagang koneksyon sa esensya ng isang nilalang. Sa kasalukuyang panahon, ang debate tungkol sa tamang paggamit ng pangalan ng Diyos ay nagpapatuloy. May mga grupong relihiyoso na nagtataguyod ng paggamit ng partikular na mga bersyon ng pangalan,
Samantalang ang iba ay patuloy na sumusunod sa tradisyon ng pag-iwas sa direktang pagbanggit nito. Ang kwento ng pangalan ng Diyos ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang mga salita at pangalan ay maaring magkaroon ng kapangyarihang lampas sa kanilang literal na kahulugan. Ito ay napapakita rin kung paano ang iba't ibang kultura at tradisyon ay maaring magkaroon ng magkakaibang pananaw sa parehong konsepto. Sa susunod nating pagtalakay, titingnan natin ang iba pang mga pangalan at titulo na ginamit para sa Diyos sa iba't ibang relihiyon at tradisyon at kung paano ang mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng ating pag-unawa sa banal. Malalaman din natin kung paano ang mga pangalang ito ay naimpluwensyahan ng ating wika, kultura at pang-araw-araw na buhay sa mga paraan na maaring hindi natin napapansin. Ang pangalang Yahweh, na madalas nating naririnig sa mga diskusyon tungkol sa tunay na pangalan ng Diyos, ay nagmula sa 4 na letra sa wikang Hebreo, ang Tetragrammaton. Ito ang mga letra na YJWH na walang katumbas na tunog o bigkas sa orihinal na teksto. Ang mga sinaunang Hebreo ay hindi binibigkas ang pangalang ito dahil sa matinding paggalang at takot na maaring magkasala sila laban sa kautusan na nagsasabing, "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan." Subalit, ang limitasyong ito ay hindi palaging umiiral. Sa unang mga panahon ng kasaysayan ng Israel, ang pangalan ng Diyos ay malayang binibigkas ng mga Israelita, mula sa mga karaniwang mamamayan hanggang sa mga pinuno at propeta. Ito ay makikita sa maraming bahagi ng Lumang Tipan kung saan ang pangalang YJWH ay ginamit ng direkta sa mga panalangin, mga awit at maging sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang isang titulo o tawag, sa balatan ang mga kundi isang personal na pagkakakilanlan na nagpapakita ng kanyang presensya sa gitna ng kanyang mga tao. Ngunit dumating ang isang makabuluhang pagbabago sa panahon ng pagkatapon ng mga Judiyo sa Babylonia. Ang mga pantas at eskriba ay nagsimulang magkaroon ng mas mahigpit na interpretasyon sa 2 utos. Sa kanilang pananaw, ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa anumang konteksto ay maaring magbunga ng di sinasadyang paglapastangan. Kaya, sa halip na bigkasin ng Yahweh, sinimulan nilang palitan ito ng salitang Adonai na nangangahulugang Panginoon o Elohim na nangangahulugang Diyos. Ang tradisyong ito ay lumaganap at naging mas mahigpit pagkatapos ng pagkatapon, lalo na sa panahon ng ikalawang templo, 515 taon bago ang Common Era, hanggang 70 taon pagkatapos ng Common Era. Ang mga Judiyo ay naging lubang maingat sa paggamit ng pangalan ng Diyos, at ang aktual na pagbigkas nito ay limitado lamang sa punong saserdote, at yon ay tuwing araw ng pagtubos, Yom Kippur, sa loob ng kabanal-banalang lugar ng templo. Ang paglipas ng mga siglo ay nagdulot ng mas malalim na pagkalimot sa tamang pagbigkas ng Yahweh. Nang ang templo ay nawasap ng 70 taon pagkatapos ng Common Era, ang huling institusyonal na konteksto kung saan ang pangalan ay binibigkas ay nawala rin. Ang mga rabay at pantas ay nagpatuloy sa tradisyon ng hindi pagbigkas sa pangalan at sa halip ay gumamit ng mga pamalit na salita. Ang epekto nito sa mga salin ng Biblia ay makabuluhan. Ang Septuagint, ang sinaunang salin ng Hebreong Biblia sa Griego, ay gumamit ng salitang Kyrios, Panginoon, sa halip na isang transliterasyon ng Yahweh. Ang tradisyong ito ay sinundan ng maraming ibang salin, kabilang ang Vulgata sa Latin at Kalaunan, ang King James Version, at halos lahat ng modernong salin ng Biblia. Ngunit paano nga ba dapat bigkasin ang Yahweh? Ang problema ay ang sinaunang Hebreong sistema ng pagsulat ay binubuo lamang ng mga konsonante, walang patinig. Ang mga patinig ay idinaragdag lamang sa pamamagitan ng oral na tradisyon at kalaunan, sa pamamagitan ng sistema ng mga tuldok at marka na tinatawag na nikyud. Subalit, dahil ang Yahweh ay hindi na binibigkas na matagal na panahon, ang eksaktong kombinasyon ng mga patinig ay hindi tiyak. Ang pinakakaraniwang rekonstruksyon ay Yahweh, batay sa mga patunay mula sa sinaunang mga teksto, transliterasyon sa ibang mga wika, at mga pahiwatig mula sa mga salitang may kaugnayan dito sa Hebreo. Gayunpaman, may ibang mga eskular na nagmumungkahi ng Yahweh, Yahweh, o iba pang mga baryasyon. Ang pagbabawal sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay hindi limitado sa mga Hudiyo. Ang mga unang Kristiyano, na karamihan ay nagmula sa Hudaismo, ay sumunod din sa tradisyong ito. Sa Bagong Tipan, ang direktang paggamit ng Yahweh ay wala, at sa halip ay gumamit sila ng mga termino tulad ng Kyrios, Panginoon, o Theos, Diyos. Subalit, may mga grupo at individual sa kasaysayan na nagtangkang ibalik ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Ang mga Karaite Jews, halimbawa,
ay tinanggihan ng maraming tradisyon ng Rabbinic Judaism at nagtangkang bumalik sa literal na interpretasyon ng Torah. Ang ilang Kristiyanong grupo tulad ng Jehovah's Witnesses ay binibigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng pangalan ng Diyos, bagaman ang kanilang piniling form na Jehovah ay isang kombinasyon ng mga konsonante ng Yahweh at mga patinig ng Adonai. Ang debate tungkol sa tamang paggamit at pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Para sa ilan, ang pangalan ay napakabanal para bigkasin. Para sa iba, ang hindi paggamit nito ay isang pagkawala ng mahalagang aspeto ng relasyon sa Diyos. Ang tanong na ito ay hindi lamang isang usapin ng lingwistika o kasaysayan, kundi isang malalim na teolohikal at kultural na issue na nagpapakita ng ating pag-unawa sa banal at kung paano natin ito nilalapitan. Ang pagbabawal sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay may malaking epekto sa ating pag-unawa sa banal na teksto at sa ating relasyon sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pangalan ng Diyos ay nananatiling isang mahalagang simbolo ng kanyang presensya at pangako sa kanyang mga tao, anuman ang paraan ng ating pag-aaral o pagbigkas nito. Ang pangalan ng Diyos, isa sa pinakamalalim na misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Marami sa atin ang nagtaka kung bakit may mga panahon sa kasaysayan kung saan ipinagbabawal ang pagbigkas ng tunay na pangalan ng Diyos. Hindi ito simpleng pagbabawal lamang, kundi isang mahigpit na kautusan na may kaakibat na mabigat na parusa. Sa sinaunang Israel, ang pangalan ng Diyos ay itinuturing na napakabanal, kaya't hindi ito dapat basta-basta bigkasin. Ang mga Hudyo ay nagkaroon ng matinding paggalang sa pangalan ng Diyos na tinawag nilang Tetragrammaton, 4 na letra sa wikang Hebreo, YHWH o Yehuhe. Ngunit bakit niya ba ganito kalakas ang pagbabawal sa pagbigkas nito? Ayon sa mga iskolar, ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang isang simpleng tawag o etiketa. Para sa mga sinaunang tao, ang pangalan ay naglalaman ng kapangyarihan at diwa ng may-ari nito. Kapag alam mo ang pangalan ng isang nilalang, lalo na ng isang makapangyarihang nilalang tulad ng Diyos, may uri ka ng kontrol o koneksyon sa kanila. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga sinaunang kultura ay madalas na itinatago ang kanilang tunay na pangalan at gumagamit ng mga palayaw o pangalawang pangalan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kaso ng pangalan ng Diyos, ang pagbabawal ay umabot sa punto na tanging ang mataas na saserdote lamang ang pinapayagang bigkasin ito. At yon ay minsan lamang sa isang taon, sa araw ng pagtubos o Yom Kippur, sa loob ng kabanal-banalang lugar ng templo. Ang mga karaniwang tao, kahit na mga ordinaryong saserdote, ay hindi pinapayag ang bigkasin ito. Sa halip, ginagagit nila ang mga kapalit na salita tulad ng Adonai, Panginoon, o Hashem, ang pangalan. Ngunit hindi lamang sa tradisyon ng mga Hudyo makikita ang ganitong paggalang sa pangalan ng Diyos. Sa maraming sinaunang kultura, ang mga pangalan ng mga Diyos ay madalas na itinatago o pinapalitan ng mga titulo o katawagan. Halimbawa, sa Ehipto, ang tunay na pangalan ng kanilang Diyos na si Ra ay tinuturing na napakabanal at makapangyarihan kaya't ito itinatago mula sa karamihan. Ayon sa mga alamat, si Isis, ang diyosa ng karunungan, ay nagawang malaman ang tunay na pangalan ni Ra sa pamamagitan ng isang tusong paraan. At sa pamamagitan nito ay nagkaroon siya ng kapangyarihan laban sa kanya. Sa katunayan, ang konsepto ng isang banal at lihim na pangalan ng Diyos ay hindi natatangi sa mga Hudyo o Kristiyano. Sa Islam, ang Allah ay may 99 na magagandang pangalan. Ngunit maraming iskular ang naniniwala na may isang lihim na pangalan, ang Ism Allah al-Azam o ang pinakadakilang pangalan ng Allah, na kung malalaman at mabibigkas ng tama ay magbibigay ng espesyal na kapangyarihan sa nakakaalam nito. Ngunit bakit nga ba ganito kalakas ang pagbabawal sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos? Ano ang nasa pangalan na ito na nagdudulot ng gayong takot at paggalang? Ang katotohanan ay, ang pagbabawal na ito ay hindi lamang tungkol sa takot o pamahiin. Ito ay tungkol sa malalim na paggalang at pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang isang etiketa o tawag. Ito ay kumakatawan sa mismong diwa at presensya ng Diyos. Ang pagbigkas nito ay tulad ng pagtawag o pag-imbita sa Diyos mismo. Kaya naman, ang pagbigkas ng pangalan ng Diyos ng walang wastong paggalang o sa mga hindi angkop na sitwasyon ay itinuturing na isang matinding kalapastanganan. Ang katotohanan ay, ang tunay na bigkas ng pangalan ng Diyos, ang Yahuwah, ay nawala na sa kasaysayan dahil sa mahabang panahon ng pagbabawal sa pagbigkas nito. Ang mga eskular ngayon ay may iba't ibang teorya kung paano ito dapat bigkasin. Yahweh, Yehovah, Yehowa at marami pang iba.
Ngunit walang sinuman ang makapagsasabi ng may katiyakan kung ano talaga ang tamang bigkas. Ngunit higit sa lahat ng ito, ang pagbabawal sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay nagsisilbing paalala sa atin ng walang hanggang agwat sa pagitan ng sangkatauhan at ng banal. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay hindi isang nilalang na maaari nating kontrolin o manipulahin sa pamamagitan ng pagkaalam sa kanyang pangalan. Sa halip, siya ay isang misteryo na dapat nating lapitan ng may malalim na paggalang at pagpipitagan. Sa mundo ngayon kung saan ang lahat ay tila accessible at wala ng lihim, ang konsepto ng isang pangalan ng Diyos na napakabanal kaya't hindi dapat bigkasin ay maaring tila kakaiba o kahit na hindi makatwiran. Ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa sa malalim na kahulugan at simbolismo sa likod ng tradisyong ito, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa ating sariling relasyon sa banal, anuman ang ating relihiyon o paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa modernong panahon, maraming mananampalataya ang patuloy na nagpapakita ng matinding paggalang sa pangalan ng Diyos. Hindi man nila sinusunod ang sinaunang pagbabawal sa pagbigkas nito, kinikilala pa rin nila ang kabanalan at kahalagahan ng pangalan ng Diyos at iniiwasan ang paggamit ito sa mga walang kabuluhang paraan o bilang ekspresyon ng pagkagulat o galit. Sa huli, ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang isang salita o etiketa. Ito ay isang simbolo ng ating relasyon sa banal, isang paalala ng walang hanggang misteryo at kagandahan ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang sa pangalan ng Diyos, ipinapakita natin ang ating paggalang sa Diyos mismo. Alam mo ba na ang tunay na pangalan ng Diyos ay dating itinuturing na napakasagrado, kaya't ipinagbabawal itong bigkasin? Oo, tama ang iyong narinig. Sa loob ng libu-libong taon, ang pangalan ng Diyos ay naging isang misteryo, isang lihim na hindi dapat ibunyag sa ordinaryong tao. Pero bakit nga ba? Ang katotohanan ay nakakagulat. Sa sinaunang Israel, ang pangalan ng Diyos ay tinuturing na napakasagrado. Kaya tanging ang mataas na saserdote lamang ang pinapayagang bigkasin ito at iyon ay isang beses lamang sa isang taon sa loob ng banal na santuaryo sa araw ng pagbabayad sala o Yom Kippur. Isipin mo yan, isang pangalan na napakasagrado kaya't halos hindi ito binabanggit sa buong taon. Ang pinagmumula ng lahat ng ito ay matatagpuan sa lumang tipan kung saan ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang sarili kay Moises sa nagliliyab na palumpong. Nang tanungin ni Moises kung ano ang kanyang pangalan, ang sagot ay Yahweh, 4 na letra sa wikang Hebreo na tinatawag na Tetragrammaton. Ngunit dahil sa labis na paggalang, ang mga Hudyo ay tumigil sa pagbigkas nito mga 500 taon bago ipanganak si Kristo. Sa halip, sila ay gumamit ng mga kapalit na salita tulad ng Adonai na nangangahulugang Panginoon o Hashem na nangangahulugang ang pangalan. Ito ay naging ganoon kalawak na kahit ang mga salin ng Biblia sa iba't ibang wika ay sumunod sa tradisyong ito na pinalitan ang Yahweh ng Panginoon o Diyos. Ang katanungan na yon ay, paano ba talaga binibigkas ang Yahweh? Dahil sa walang patinig ang sinaunang Hebreo at dahil sa tradisyon ng hindi pagbigkas nito, ang eksaktong pagbigkas ay naging paksa ng maraming debate. Ang mga iskolar ay nagmumungkahi ng iba't ibang posibilidad, Yahweh, Yahweh, Yehovah, at marami pang iba. Ang pagkawala ng tamang pagbigkas ay isang kahangahangang halimbawa ng kung paano ang sobrang paggalang ay maaring humantong sa pagkawala ng kaalaman. Isipin mo, ang pangalan ng pinakamataas na nilalang sa universo na minsang alam ng mga tao ay nawala sa kasaysayan dahil sa sobrang paggalang. Ngunit bakit ganoon kahalaga ang pangalan ng Diyos? Sa sinaunang kultura, ang pangalan ay hindi lamang isang tatak. Ito ay kumakatawan sa buong pagkatao, kapangyarihan at presensya ng isang tao. Ang pagkaalam at pagtawag sa pangalan ng Diyos ay itinuturing na pagkakaroon ng espesyal na koneksyon sa Kanya. Isipin mo kung gaano kahalaga para sa iyo na tawagin ka sa iyong tunay na pangalan, hindi ba't mas mahalaga pa ito para sa lumikha ng lahat? Sa mga sinuunang teksto, mayroong mga babala laban sa paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi lamang tungkol sa pagsumpa ito, kundi tungkol din sa paggamit ng pangalan ng Diyos ng walang tamang paggalang at layunin. Ang tradisyong ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming siglo at naimpluwensyahan din ang iba pang relihiyon. Kahit sa Islam, ang Allah ay may 99 na magagandang pangalan, at sa Hinduismo, ang Diyos ay may libu-libong pangalan na sumasalamin sa kanyang iba't ibang katangian. Ngunit may isang nakakaintrigang kabalintunaan dito. Ang pangalan na itinuturing na napakasagrado para bigkasin ay ngayon ay halos hindi nakilala sa tunay nitong anyo.
Ang sobrang paggalang ay humantong sa isang uri ng pagkalimot. Isang pagkalimot na nagdulot ng maraming debate at pag-aaral sa modernong panahon. Ang paghahanap sa tunay na pangalan ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang ngayon na nagpapakita ng walang hanggang pagnanais ng tao na makilala at maunawaan ang banal. Ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng ating kaalaman at teknolohiya, may mga misteryo pa rin na nananatili sa ating pananampalataya at kasaysayan. At habang patuloy nating sinisyasat ang mga sinaunang teksto at tradisyon, tayo ay nananatiling namangha sa ideya na ang pangalan ng Diyos, isang simpleng salita, ay naging napakasagrado kaya't naging pinagbabawal itong bigkasin, isang lihim na nakatago sa loob ng mga sulok ng kasaysayan at pananampalataya. Alam mo ba na ang pangalan ng Diyos ay isang napakabanal na salita na dating ipinagbabawal bigkasin? Hindi ito basta-bastang kaalaman lamang, kundi isang malalim na bahagi ng ating kasaysayang pangrelihiyon na marami ang hindi pa rin lubusang naunawaan. Ang tunay na pangalan ng Diyos na mababasa natin sa orihinal na mga teksto ng Biblia ay Yahweh o ang tinatawag na Tetragrammaton. Ngunit bakit niya ba ito naging ipinagbabawal sa loob ng maraming siglo? Ang kasaysayan nito ay umaabot pa sa sinaunang panahon ng mga Hudyo. Noong unang panahon, ang mga Hudyo ay nagkaroon ng matinding paggalang sa pangalan ng Diyos na Yahweh, kaya naisip nila na ito ay masyadong banal para bigkasin ng ordinaryong tao. Naniwala sila na ang pangalang ito ay napakabanal at napakadakila, kaya't hindi dapat gamitin sa pang-araw-araw na usapan. Dahil dito, tuwing mababasa nila ang Yahweh sa kanilang mga banal na kasulatan, hindi nila ito binibigkas. Sa halip, pinalitan nila ito ng salitang Adonai na ang ibig sabihin ay Panginoon. Ngunit ang tanong ay, paano ba talaga binibigkas ang Yahweh? Ito ang nakapagtataka. Wala tayong tiyak na paraan para malaman kung paano ito binibigkas nung sinaunang panahon. Bakit? Dahil ang wikang Hebreo noon ay walang patinig, mga konsonant lamang ang isinusulat. Kaya ang Yahweh ay naisulat lamang bilang 4 na letra at ang tunay na bigkas nito ay naiwala sa kasaysayan dahil sa tradisyon ng hindi pagbigkas dito. Maraming iskolar ang nagsasabi na ang malamang na pagbigkas ay Yahweh, ngunit may iba namang naniniwala na ito ay Yehovah o Yehovah. Ang pangalang Yehovah ay naging popular sa maraming salin ng Biblia, lalo na sa King James Version, at ginagamit ng ilang relihiyon tulad ng Jehovah's Witnesses. Ngunit ang pagbabawal sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay hindi lamang nangyari sa mga Hudyo. Sa katunayan, ang impluwensya nito ay umabot din sa Kristyanismo. Maraming salin ng Biblia ang gumamit ng Lord, nakasulat sa malalaking letra, sa halip na isulat ang pangalan mismo ng Diyos. Ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang tradisyon ng pangrespeto sa pangalan ng Diyos. May mga nakataintriga pang detalye tungkol dito. Alam mo ba na ang tanging tao na pinahihintulutang bigkasin ang pangalan ng Diyos noong sinaunang panahon ay ang punong saserdote o high priest? At ito ay ginagawa lamang niya isang beses sa isang taon sa loob ng kabanal-banalang lugar, Holy of Holies, sa Templo ng Jerusalem, sa araw ng Yom Kippur o ang araw ng pagtubos. Isipin mo kung gaano kataas ang antas ng kabanalan na iniugnay nila sa pangalang ito. Ang pagbabago sa pananaw tungkol sa pangalan ng Diyos ay nangyari sa paglipas ng mga siglo. Sa kasalukuyan, may mga grupo ng mga mananampalataya na bumabalik sa paggamit ng pangalan ng Diyos sa kanilang mga dasal at seremonya, habang may iba naman na patuloy na gumagamit ng mga kahalili nito, gaya ng Panginoon o Diyos. Ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming naniniwala na ang tamang pagbigkas ay Yahweh ay dahil sa mga sinaunang tekstong Griego na nagsasaad ng Iao o Iauwe na maaring representasyon ng pagbigkas ng Yahweh. Bukod dito, ang mga iskolar ay gumagamit din ng kaalaman sa lingwistika at paghahambing sa mga katulad na salita sa ibang semitikong wika para makabuo ng makatwirang hinuha. Ngunit hindi lamang sa relihiyon ng mga Hudyo at Kristiyano, makikita ang konsepto ng banal na pangalan ng Diyos. Sa katunayan, sa maraming kultura at relihiyon sa buong mundo, may kahalintulad na paniniwala tungkol sa kapangyarihan at kabanalan ng pangalan ng kanilang Diyos o Diyosa. Halimbawa, sa sinaunang Ehipto, ang pangalan ng isang tao, lalo na ng isang Diyos, ay itinuturing na may kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa tunay na pangalan ng isang Diyos ay nagbibigay ng ilang uri ng kontrol o koneksyon sa Diyos na iyon. Paano naman ito nakakaapekto sa atin ngayon?
Maraming mananampalataya ang nagtatanong kung dapat ba nilang gamitin ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga dasal at pag-aaral ng Biblia. Ang sagot ay nakadepende sa personal na paniniwala at sa mga turo ng kanilang partikular na relihiyon. Ang mahalaga ay ang paggalang at pagkilala sa kahalagahan ng pangalan ng Diyos, anuman ang paraan ng pagtawag natin sa Kanya. Ngunit may mas malalim pang kahulugan ng pangalan ng Diyos. Sa Exodus 3:14, nang tanungin ni Moises ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan, ang sagot ay, "Ako ang ako," o sa Hebreo, Eye Asher Eye. Ito ay nagpapahiwatig na ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang isang tatak o etiketa, kundi isang pahayag ng kanyang kalikasan, ang kanyang walang hanggang pangiral, ang kanyang kakayahang umiral sa sarili niyang kapangyarihan, at ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. At dito nagsisimula ang isa sa mga pinakanakakamanghang bahagi ng kwentong ito. Natuklasan natin na ang tunay na pangalan ng Diyos ay Yahweh o ang tinatawag na Tetragrammaton. Ngunit may isang malalim na katanungan na dapat nating sagutin. Bakit ipinagbabawal ng mga Hudyo na bigkasin ang pangalang ito? Ang pagbabawal na ito ay hindi lamang simpleng tradisyon, kundi isang malalim na aspeto ng kanilang pananampalataya na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Noong panahon ng ikalawang templo, humigit kumulang 500 taon bago ipanganak si Kristo, nagsimulang magkaroon ng matinding paggalang ang mga Hudyo sa pangalan ng Diyos. Hindi na nila binibigkas ang Yahweh dahil sa kanilang interpretasyon sa utos na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos nang walang kabuluhan. Ngunit ang pagbabawal na ito ay mas malalim pa sa simpleng pagsunod sa kautusan. Sa katunayan, ang pangalan ng Diyos ay itinuturing na napakasagrado kaya't ang mga Hudyo ay naniniwalang ang maling paggamit nito ay maaring magdulot ng kapahamakan. Isipin mo, kung ang pangalan ay naglalaman ng kapangyarihan ng Diyos mismo, ang paggamit nito ng walang wastong paggalang ay parang paglalaro ka ng apoy. Ito ang dahilan kung bakit sa halip na bigkasin ng Yahweh, ginagamit nilang salitang Adonai na nangangahulugang Panginoon o Hashem na literal na ang pangalan. Ngunit may mas malalim pang dahilan ng pagbabawal na ito. Sa sinaunang mundo, ang pangalan ng isang tao ay hindi lamang tawag. Ito ay nagpapakita ng kanilang buong pagkatao, kapangyarihan at kalikasan. Kapag alam mo ang pangalan ng isang tao, may koneksyon ka sa kanila. Ngayon isipin mo kung gaano kalakas ang koneksyong yon kung ang pangalan ay sa Diyos mismo. Ito ay isang kapangyarihan na hindi dapat tratuhin ng pabaya. May mga kwento sa mga sinaunang teksto na nagsasabing ang mga taong nakakaalam kung paano tamang bigkasin ng Yahweh ay may kakayahang gumawa ng mga himala. Sinasabi nga na si Moises mismo ay nakagawa ng mga kamanghamanghang bagay dahil alam niya ang tamang pagbigkas. Isipin mo, ang pangalang yon ay may kapangyarihang hatiin ang pulang dagat, magpadala ng 10 salot sa Ehipto at magpalaya sa isang buong lahi mula sa pagkaalipin. Hindi ito basta-bastang pangalan lamang. Sa mga sinaunang Hudyo, ang tanging tao na pinapayag ang bigkasin ng pangalan ng Diyos ay ang mataas na saserdote, at yon ay isang beses lamang sa isang taon, sa Yom Kippur, ang araw ng pagtubos, habang siya ay nasa kabanal-banalang lugar ng templo. Nang winasak ang ikalawang templo noong taong 70, nawala na ang opisyal na pagbigkas ng pangalan. Ang tamang pagbigkas ay naging isang lihim na naglaho sa kasaysayan. Alam mo ba na ang pagbabawal na ito ay umabot sa puntong ang mga manunulat ng Biblia ay hindi na sinusulat ang Yahweh, sa halip ginagamit nila ang mga salitang kapalit tulad ng Adonai o Elohim. Kahit sa pagsulat, iniiwasan nila ang direktang paggamit ng pangalan ng Diyos. Ganoon kalalim ang kanilang paggalang. Ang konsepto ng Shem HaMeforash o ang ipinagbabawal na pangalan ay naging sentro ng maraming mistikong tradisyon sa Judaism, lalo na sa Kabbalah. Naniniwala sila na ang pangalan ng Diyos ay naglalaman ng mga lihim na kapangyarihan ng paglikha at pagbabago ng realidad. Kung alam mo kung paano gamitin ang pangalang ito ng tama, maaari mong mabago ang kalikasan mismo. Ngunit hindi lahat ay sumasang-ayon sa lubusang pagbabawal na ito. May mga grupo sa kasaysayan na naniniwala na dapat bigkasin ang pangalan ng Diyos bilang paraan ng paggalang at pagkilala sa kanyang tunay na kalikasan. Halimbawa, ang mga Samaritano na may sariling bersyon ng Torah ay patuloy na binibigkas ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga seremonya hanggang ngayon. Sa modernong panahon, maraming iskular ang nagsisikap na alamin kung paano talaga binibigkas ang Yahweh. Ang pinakakaraniwang rekonstruksyon ay Yahweh, ngunit may iba ring nagsasabing Yehovah o Yahuwah. Ang katotohanan ay wala tayong tiyak na paraan para malaman kung paano ito binibigkas noong sinaunang panahon, dahil ang mga Hebreo ay hindi nagsusulat ng patinig sa kanilang sistema ng pagsulat. Ang pagbabawal na ito ay umabot sa puntang maraming modernong salin ng Biblia ang gumagamit ng Lord, nakasulat sa malalaking titik, sa halip na isulat ang pangalan ng Diyos.
Ito ay isang paraan para ipakita na ang orihinal na teksto ay naglalaman ng Yahweh, habang iginagalang pa rin ang tradisyong Hudyo ng hindi pagbigkas nito. May mga pagkakataon sa kasaysayan kung saan ang pagbabawal na ito ay naging sanhi ng malaking kontrobersya. Halimbawa, noong Edad Media, may mga Kristiyanong iskular na sinubukang bigkasin ang pangalan ng Diyos bilang bahagi ng kanilang pag-aaral sa Biblia na nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng mga komunidad ng Hudyo at Kristiyano. Sa huli, ang pagbabawal sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay nagpapakita ng malalim na paggalang at pagkilala sa hindi maabot na kalikasan ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay hindi isang bagay na maaari nating kontrolin o manipulahin sa pamamagitan ng simpleng pagbigkas ng kanyang pangalan. Sa halip, ito ay isang paalala ng Diyos ay lampas sa ating pag-unawa at karapat-dapat sa pinakamalalim na paggalang. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ng pangalan ng Diyos. May mga nakakabahalalang katanungan pa rin. Anong nangyari sa mga taong sumuway sa pagbabawal na ito? At paano nakaapekto ang misteryo ng pangalan ng Diyos sa iba pang relihiyon at kultura? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay magbubukas ng mas marami pang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pinakamisteryo at pinakamapangyarihang pangalan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang pangalan ng Diyos ay naging isang paksa ng malalim na paggalang at misteryo. Ngunit alam mo ba na ang tunay na pangalan ng Diyos na matatagpuan sa orihinal na teksto ng Lumang Tipan ay hindi talaga Jehovah o Yahweh gaya ng madalas nating naririnig? Ang totoong pangalan ay nakasulat sa 4 na letra sa wikang Hebreo, Yehovah, Yod, He, Vav, He, nakilala bilang tetragrammaton. Ang salitang tetragrammaton ay nagmula sa Griegong salitang tetra na nangangahulugang 4 at grama na nangangahulugang letra. Ito ang pinakasagradong pangalan ng Diyos sa Hudaismo na lumitaw ng mahigit na 6,000 beses sa orihinal na teksto ng Lumang Tipan. Subalit, sa kabila ng kahalagahan nito, ang eksaktong pagbigkas ay naging isang malalim na misteryo sa loob ng maraming siglo. Bakit ganito? Dahil sa panahon pagkatapos ng pagkabihag ng mga Hudyo sa Babylonia, ang mga rabay ay nagpasya na ipagbawal ang pagbigkas ng sagradong pangalan dahil sa sobrang paggalang at takot na ito ay malapastangan. Ito ay batay sa kanilang interpretasyon ng 3 utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ang pagbabawal na ito ay naging napakahigpit, kaya't sa paglipas ng panahon, ang tunay na pagbigkas ay nakalimutan. Sa halip na bigkasin ang tetragrammaton, ang mga Hudyo ay nagsimulang gumamit ng mga kahalili tulad ng Adonai, na nangangahulugang Panginoon ko, o Hashem, na nangangahulugang ang pangalan. Ang ganitong praktika ay nagpatuloy hanggang sa ating panahon, at kahit ang mga modernong iskolar ay hindi sigurado kung paano talaga binibigkas ang Yahuwah noong sinaunang panahon. Ang kawalang katiyakan na ito ay nagbunga ng iba't ibang teorya at rekonstruksyon. Ang Yahweh ay ang pinakatinatanggap na rekonstruksyon sa mga iskolar batay sa mga sinaunang patotoo at lingwistikong ebidensya. Ang Jehovah sa kabilang banda ay isang hybrid na pagbigkas na nabuo noong Middle Ages na nagkumbina ng mga patinig ng Adonai sa mga konsonante ng tetragrammaton. Ngunit ang misteryo ng tunay na pagbigkas ay hindi lamang isang akademikong usapin. Ito ay nagbubukas ng mas malalim na tanong. Bakit naging napakahalaga ng pangalan ng Diyos sa sinaunang kultura ng Hebreo? At bakit ito naging kasing sensitibo para ipagbawal ang pagbigkas nito? Sa maraming sinaunang kultura, ang pangalan ng isang tao ay hindi lamang isang label. Ito ay may malalim na koneksyon sa pagkakakilanlan, katangian, at kapangyarihan ng taong iyon. Ang malaman at banggitin ang pangalan ng isang tao ay nagbibigay ng isang uri ng koneksyon at potensyal na impluwensya sa kanila. Kaya naman, sa kaso ng pinakamataas na nilalang, ang pagkakaroon ng pangalan ng Diyos ay itinuturing na may napakalaking kapangyarihan at responsibilidad. Sa Exodo 3:14, nang tanungin ni Moises ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan, ang sagot ay, "Ako ang ako nga." Sa Hebreo, Ehye Asher Ehye. Ito ay isang malalim na pahayag ng pagkakakilanlan at pag-iral. Ang Diyos ay hindi lamang isang nilalang na may pangalan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng pag-iral, ang walang hanggang ako nga. Ang pangalang Yahuwah na maaring nagmula sa ugat na salitang haya maging umiiral ay naglalaman ng malalim na teolohikal na kahulugan. Ito ay hindi lamang isang label, kundi isang pagpapahayag ng katangian ng Diyos bilang walang hanggan, hindi nagbabago at nagpapanatili ng lahat ng pag-iral. Ang pagbabawal sa pagbigkas ay nagmula sa takot ng pangalan ay magagamit sa maling paraan, sa salamangka, sumpa
o iba pang mga gawaing hindi angkop sa kabanalan nito. Sa paglipas ng panahon, ang pagbabawal ay naging bahagi na ng tradisyon at ang tunay na pagbigkas ay nakalimutan. Ang pagkawala ng eksaktong pagbigkas ay maaring ituring na isang trahedya ng kasaysayan ng relihiyon. Ngunit maaari rin itong tingnan bilang isang malalim na simbolo. Ang pangalan ng Diyos ay hindi kayang saklawin ng tao at ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay laging may elemento ng misteryo. Sa kasalukuyang panahon, ang iba't ibang grupo ay may kani-kanilang paniniwala tungkol sa tamang paggamit ng pangalan ng Diyos. Ang mga saksi ni Jehovah halimbawa ay binibigyang diin ang paggamit ng pangalang Jehovah. Ang iba naman ay naniniwala na ang pangalan ay dapat igalang sa pamamagitan ng hindi direktang pagbigkas nito na sumusunod sa sinaunang tradisyon. Ang misteryo ng Tetragrammaton ay napapatuloy hanggang sa ating panahon, isang patunay sa malalim na paggalang na ibinigay ng mga sinaunang tao sa pangalan ng Diyos, at isang paalala na ang ating pag-unawa sa banal ay palaging limitado at bahagya lamang. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang iba pang mga pangalan at titulo na ginamit para sa Diyos sa iba't ibang tradisyon at panahon, at kung paano ang mga ito ay nagpapahayag ng iba't ibang aspeto ng ating pag-unawa sa banal. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang pangalan ng Diyos ay naging isa sa mga pinakamahiwagang aspeto ng ating pananampalataya. Marami sa atin ang nagdarasal, sumasamba, at tumatawag sa Kanya gamit ang iba't ibang pangalan. Diyos, Panginoon, Batala, May Kapal. Ngunit alam ba natin ang Kanyang tunay na pangalan? Ang pangalan na mismong ibinigay Niya sa Kanyang sarili? Hindi ito isang simpleng katanungan. Sa katunayan, may panahon sa kasaysayan kung saan ang pagsasabi ng tunay na pangalan ng Diyos ay pinagbabawal, isang kasalanan na maaaring pagbayaran ng buhay. Ngunit bakit? Ano ang kapangyarihan ng pangalang ito na kinailangang itago at protektahan ito ng mga sinaunang mananampalataya? Sa loob ng maraming siglo, ang tunay na pangalan ng Diyos ay naging isang lihim na itinatago ng mga pare at iskolar ng relihiyon. Ang karamihan sa mga ordinaryong mananampalataya ay hindi kailanman narinig o nabigkas ang pangalang ito. Sa halip, sila ay gumamit ng mga pamalit o titulo. Ngunit sa mga sinaunang kasulatan, partikular sa orihinal na Hebreong teksto ng Torah o ang Lumang Tipan, ang pangalang ito ay lumitaw ng halos 7,000 beses. Ang pangalang ito ay isinulat bilang 4 na titik sa Hebreo, Yod, He, Waw, He, na tinatawag na Tetragrammaton. Sa modernong panahon, ito ay kadalasang binibigkas bilang Yahweh o Jehovah, ngunit ang tunay na pagbigkas ay naging paksa ng malawak na debate at spekulasyon. Ang unang malinaw na pagbabawal sa pagsasabi ng pangalang ito ay matatagpuan sa Levitico 24:16, kung saan sinasabing sinumang lumapastangan sa pangalan ng Diyos ay dapat patayin. Sa paglipas ng panahon, ang mga Hudiyo ay naging lubang maingat sa paggamit ng pangalang ito dahil sa takot na masabi ito ng hindi angkop o may kalapastanganan. Sa halip, ginamit nila ang salitang Adonai na nangangahulugang Panginoon kapag nagbabasa ng mga banal na kasulatan. Ang tradisyong ito ay naging lubang mahigpit na sa panahon ng ikalawang templo, 516 BCE hanggang 70 CE, tanging ang punong saserdote lamang ang pinahihintulutang bigkasin ang pangalan ng Diyos, at yon ay isang beses lamang sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala o Yom Kippur sa loob ng kabanal-banalang lugar ng templo. Pagkatapos ng pagkawasak ng ikalawang templo noong 70 CE, ang pagbigkas ng pangalan ay ganap na nawala. Ang mga rabay ay nagturo ng panahon ng kaluwalhatian ay lumipas na at walang sinuman ang karapat-dapat na bigkasin ng banal na pangalan. Ang mga Masoretes na nagpreserba at nagsalin ng mga Hebreong teksto mula sa ika-6 hanggang ika-10 siglo CE ay naglagay ng mga vowel ng Adonai sa Tetragrammaton upang paalalahanan ang mga mambabasa na huwag bigkasin ang tunay na pangalan. Ngunit bakit ganito kalakas ang pangalan ng Diyos? Bakit ito ipinagbabawal bigkasin? Sa sinaunang pag-iisip, ang pangalan ng isang bagay o tao ay hindi lamang isang label. Ito ay naglalaman ng esensya, kapangyarihan at katangian ng pinanggalingan nito. Ang pagkaalam sa pangalan ng isang tao o entidad ay nagbibigay sa iyo ng isang antas ng kapangyarihan o koneksyon sa kanila. Kaya naman sa maraming kultura, ang tunay na pangalan ng isang tao ay kadalasang itinatago at gumagamit sila ng palayaw o alias sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa konteksto ng Diyos, ang kanyang pangalan ay itinuturing na lubang banal at makapangyarihan na ang maling paggamit nito ay maari magdulot ng malubang kahihinatnan. Ito ay isang paraan upang pahalagahan ang walang hanggang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos at upang kilalanin na tayo bilang mga tao ay may limitasyon sa ating pag-unawa sa Kanya.
Ang pagbabawal na ito ay nagdulot ng isang malaking hiwaga sa pangalan ng Diyos na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngunit sa modernong pag-aaral at arkeolohiya, maraming iskolar ang nagsisikap na maunawaan kung paano talaga binibigkas ang pangalang ito. Ang ilan sa mga pinakamaagang patunay ay nagmumula sa mga Griegong manunulat tulad ni Diodorus Siculus at Origen na nagsulat na ang pangalan ng Diyos ng mga Hebreo ay binibigkas bilang Iyao o Yahu. Ang mga arkeolohikal na pagtuklas tulad ng Moabite Stone, ika-9 na siglo BCE, at ang mga sulat mula sa Elephantine, ika-5 siglo BCE, ay nagpapakita ng mga pagbanggit sa pangalan ng Diyos na maaring magbigay ng mga pahiwatig kung paano ito binibigkas. Ngunit ang isa sa mga pinakamahalagang pagtuklas ay ang mga Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 1947. Ang ilang mga teksto mula sa mga balumbon na ito ay ginamit ang sinaunang Hebreyong script na tinatawag na Paleo-Hebrew para sa Tetragrammaton na nagpapahiwatig ng espesyal na kahalagahan nito. Ang ilang mga balumbon ay tila gumagamit din ng alternatibong paraan ng pagsulat ng pangalan ng Diyos upang maiwasan ang direktang pagsulat nito. Sa kabila ng lahat ng pag-aaral na ito, ang eksaktong pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay nananatiling isang paksa ng debate. Ang karamihan ng mga iskolar na iyon ay sumasang-ayon na ito ay malamang na binibigkas bilang Yahweh, ngunit may iba pa ring nagmumungkahi ng mga alternatibong pagbigkas tulad ng Yehovah o Yahweh. Ang tanong ngayon ay, dapat ba nating bigkasin ang pangalan ng Diyos sa ating modernong panahon? Ang mga pananaw ay nag-iiba-iba. Ang ilang mga relihiyosong grupo tulad ng mga saksi ni Yehovah ay malakas na naniniwala sa paggamit ng pangalan ng Diyos at ginagamit ang form na Yehovah. Ang iba, lalo na ang mga Orthodox na Hudiyo, ay patuloy na sumusunod sa tradisyon ng hindi pagsasabi ng pangalan at sa halip ay gumagamit ng mga pamalit tulad ng Hashem, na nangangahulugang ang pangalan, o Adonai. Ang mga Katoliko at karamihan ng mga Protestante ay karaniwang gumagamit ng Panginoon o Diyos sa kanilang mga pagsamba na sumusunod sa tradisyon ng mga unang salin ng Biblia tulad ng Septuagint, Griego, at Vulgata, Latin, na gumamit ng mga pamalit sa halip na ang tunay na pangalan. Ang pagbabawal sa pagsasabi ng pangalan ng Diyos ay nagdulot ng isang malalim na paggalang at pagpipitagan sa Diyos sa maraming tradisyon. Ito ay nagpapaalaala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang isang konsepto o ideya na maaari nating ganap na maunawaan o kontrolin. Siya ay isang misteryo na lumampas sa ating pag-unawa, isang banal na presensya na nararapat sa ating pinakamalalim na paggalang. Sa loob ng libu-libong taon, ang pangalan ng Diyos ay naging isa sa pinakamisteryosong aspeto ng reliyon. Ito ay isang pangalan na minsang ipinagbabawal bigkasin. Isang pangalan na pinalibutan ng napakaraming ritual at paggalang. Ang pangalang ito, na tinatawag na Tetragrammaton, ay binubuo ng 4 na letra sa wikang Hebreo. Yod, He, Waw, He, o Yeh-Ha-Be-Baw-He kung isasalin sa ating alpabeto. Nakakamangang isipin na ang mismong pangalan ng lumikha ng lahat ay naging kasing lihim ng isang mahiwagang mantra, isang banal na salita na hindi dapat basta-basta binabanggit. Ang mga sinaunang Hudyo ay lubos na gumagalang sa pangalang ito na tumigil sila sa pagbigkas nito. Sa halip, ginagamit nila ang salitang Adonai na nangangahulugang Panginoon o Elohim na nangangahulugang Diyos. Ang ganitong kalakaran ay nagsimula noong panahon ng Babylonian exile, humigit kumulang 500 at 77 taon bago ipanganak si Kristo. Nang ang mga Hudyo ay makabalik sa Jerusalem, ang pangalan ng Diyos ay naging lubang banal, na tanging ang mataas na saserdote lamang ang pinahihintulutang bigkasin ito, at yon ay isang beses lamang sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala o Yom Kippur, sa loob ng banal na dambana ng templo. Paglipas ng panahon, ang tunay na pagbigkas ng pangalang Yeh-Ha-Be-Baw-He ay unti-unting nawala. Walang patinig sa sinaunang Hebreo, at ang mga tradisyon ng pagbigkas ay ipinapasa lamang sa pamamagitan ng bibig. Nang ang huling mga saserdote na nakakaalam kung paano bigkasin ang pangalan ay namatay, nawala rin ang kaalaman kung paano ito dapat bigkasin. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, maraming iskolar at relihiyosong pinuno ang nagtatalo kung ang tunay na pagbigkas ba ay Yahweh, Yehovah, Jehovah, o iba pang variation. Ang katotohanan ay wala tayong tiyak na paraan para malaman ng eksakto kung paano ito binibigkas nung sinaunang panahon. Ang pangalang Yahweh ay unang nabanggit sa aklat ng Exodo na magpakitang Diyos kay Moises sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Nang tanungin ni Moises ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan, sumagot ang Diyos ng Ehye Asher Ehye, na karaniwang isinasalin bilang ako ay ako o ako ang siyang ako.
Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Moises na sabihin sa mga Israelita na si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ang nagsugo sa kanya. Ang pangalang ito ay nagpapahiwatig ng walang hanggang pag-iral ng Diyos, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Hindi simpleng pangalan ito, kundi isang pahayag ng kalikasan ng Diyos. Siya ang tanging tunay na umiiral, ang kinagmumulan ng lahat ng buhay, ang siyang hindi nagbabago. Sa kabila ng misteryong ito, ang Biblia mismo ay naglalaman ng mahigit 7,000 pagkakataon kung saan binanggit ang pangalang Yahweh. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pangalang ito sa pananampalataya ng mga sinaunang Israelita. Ang pangalan ay hindi lamang isang etiketa, kundi isang representasyon ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Ngunit bakit nga ba naging napakabanal ang pangalang ito na umabot sa punto na ipinagbawal ang pagbigkas nito? Ang sagot ay matatagpuan sa 3 utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan. Ang mga Hudyo ay naging napakaingat sa pagsunod sa utos na ito na pinili nilang huwag na lang bigkasin ang pangalan upang maiwasan ang anumang posibilidad na malapastangan ito. Sa katunayan, ang pangalang Yahweh ay napakahalaga sa mga sinaunang Israelita na kapag sila ay nagsusulat ng mga banal na kasulatan at naabot nila ang pangalan ng Diyos, sila ay naguhugas muna ng kanilang mga kamay at kumuha ng bagong pluma at tinta bago isulat ang banal na pangalan. Ang ganitong paggalang sa pangalan ng Diyos ay nagpatuloy hanggang sa panahon ng pagsasali ng Biblia sa iba't ibang wika. Noong 3 siglo bago ipanganak si Kristo, nang ang lumang tipan ay sinalin sa Griego, ang tinatawag na Septuagint, ang mga tagapagsalin ay hindi isinulat ang pangalang Yahweh, kundi pinalitan ito ng salitang Kyrios na nangangahulugang Panginoon. Ang tradisyong ito ay nagpatuloy sa maraming modernong salin ng Biblia, kung saan ang pangalang Yahweh ay karaniwang isinasalin bilang Panginoon. Lahat ay malaking letra. Ito ay isang paraan para ipakita na ang orihinal na teksto ay naglalaman ng banal na pangalan ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga grupo ng mga mananampalataya sa kasalukuyan na nagsisikap na ibalik ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Halimbawa, ang mga saksi ni Jehovah ay kilala sa kanilang paggamit ng pangalang Jehovah na isang pagtatangkang bigkasin ang Yahweh gamit ang mga patinig mula sa Adonai. Ang mga iskolar ng Biblia ay patuloy na nagtatalo kung ano ang tamang pagbigkas ng pangalang ito, ngunit ang karamihan ay sumasang-ayon na ang pinakamalamang na pagbigkas ay Yahweh. Ito ay batay sa mga sinaunang transkripsyon at mga pahiwatig mula sa mga sinaunang manunulat. Ang katotohanan ay ang pangalan ng Diyos ay hindi kailanman inilaan na maging isang lihim na pangalan na hindi maaaring bigkasin. Sa katunayan, ang Biblia mismo ay nagpapakita na ang pangalang Yahweh ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang Israelita. Sila ay nagbibigay ng pagbati sa isa't isa gamit ang pangalan, sumusumpa ng mga panata sa pangalan, at maging ang mga magulang ay nagbibigay ng mga pangalan sa kanilang mga anak na naglalaman ng bahagi ng pangalang Yahweh, tulad ng Yehoshua o Joshua na nangangahulugang Yahweh ay kaligtasan. Kung gaano man kabanal ang pangalang ito ay ibinigay ng Diyos upang makilala siya ng kanyang mga tao, upang matawag nila siya, at upang maipahayag nila ang kanyang kadakilaan sa ibang mga bansa. Ang pangalan ay hindi inilaan na maging isang mahiwagang formula na hindi maaaring banggitin, kundi isang personal na pagkakakilanlan na nagpapahintulot sa mga tao na magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa misteryosong pangalan ng Diyos at kung bakit ito naging napakahalaga sa kasaysayan ng relihiyon, i-like at i-share ang video na ito. Marami pa tayong matututunan tungkol sa banal na pangalang ito at sa mga nakatagong kahulugan nito sa susunod nating pagtalakay.